Hence, I would like to thank everyone, most especially po ang ating mga officers sa panguna po ni Kasulyan for giving me this wonderful opportunity. First of all, to be with you. First time ko po na makasama kayo, ang Northern Luzon Fellowship of Fundamental Baptist Churches. At siyempre, thank you for the opportunity and privilege and honor to be able to be used by God to challenge us with our theme. It's really a great honor. Actually po, itong materials that I've shared with you, medyo nabuo ko at napilitan akong buuin in a sense po na kasi nga kailangan ko na i-share to. Kaya minsan yung mga pressures po natin sa ministry ay ginagawa rin ng Panginoon, no? So as to be able to finish the things that we are supposed to finish. Po. Kaya yun din ang isa kong pinapasalamat sa opportunity na ito. So, I hope this will not be my last time dito po sa area na ito. We also thank you for your warm reception with regards to the message of the Word of God. So, halos naubos po yung ating materials at marami po tayong order. Then, by God's grace, may mga nagsabi na po that they are inviting me to go to their church para po i-share din the same message. Actually, bukas po ng gabi, kaya medyo madidelay ang aming uwi, ay may church po na nag-request, no? If I could share this to their church because their members are very much willing to attend. But since this is a pastors' workers conference, so hindi sila nakasama. At narito na rin lang naman tayo. So, okay lang. At syempre, makapamasyal na naman tayo kaunti bukas. So, praise the Lord. Ang message po natin ngayong gabi actually is a bonus message. Because actually, I have finished and completed my task with regards to our topic. Natapos na po yung making disciples. At nandun na po, I laid out a model. I gave you the step-by-step procedure. Bagamat syempre, hindi siya madaling gawin. In case po that you would like to have some personal coaching, I am very much willing. Ako po ay tawagan nyo, i-video call nyo, o i-message nyo ko. Pwede po sagutin ang inyong mga tanong. Alam ko marami pa rin kayong questions. No? Pero yun po, I'm very much willing po to help you to be able to apply of these things that we have learned during this conference. Pero alam nyo, mayroon tayong sinimulang tanong eh. Sorry. Okay. Left and right. Left and right. Meron po tayong sinimulang what are you doing? So, nilang personal question sa atin bilang mga pastors and workers. And even as Christians, dapat tanungin natin yan, what are we doing in the church? Kasi mahalaga po yun. Sabi ko nga sa inyo, remember the ladder of success. Ilagay natin yung ladder on the wrong wall. And then after we reach the top of the ladder, we found out that we are leaning on the wrong wall. In other words, hindi natin nagawa yung dapat natin gawin. Kaya mahalaga po yung tanong na ito. And I hope ang ating pong conference ngayon was able to help you to answer the question. Ang sabi natin, the simple question is, we are building the Church of Christ. We are continuing and completing to build the Church of Christ. And how do we build the Church of Christ? Sabi natin, by making disciples. Pero that's just one half of the answer. Kung matatapos lang tayo sa making disciples to build Christ Church, titing po, kulang po. Doon lang sa Matthew 28, go and make disciples of all nations. So hindi lang po sa isang local church, sa isang lugar, hindi anong sabi doon? All nations. Sa Acts 1:8, anong sabi doon? You shall be my witnesses, both. Sa King James lang natin makikita yun, no? Both in Jerusalem, in Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. So mayroong sinasabi that our assignment as pastors to lead our churches is not simply to make disciples. Ito ay kalahati pa lang. What do you think will happen if we are a multiplying church and we are making disciples? Actually, the end is not making disciples.
Anong mangyayari sa isang church na nag-multiply ng disciples? Eventually, sa palagay nyo, of course, it will grow numerically. It will grow in terms of the maturity of the members. We'll have many workers and leaders in the church. Pero doon lang ba tayo sa church natin? So, tanungin uli natin, what are we doing? So the complete answer is something like this. I am building the Church of Christ by making disciples and multiplying churches. Church planting po ang dulo. The product of discipleship, although disciples are important, are not the converts, but the churches that are planted. Kasi pag sinabing disciples all nations, suggested na po doon na we're going to from one place to another. Sabi nga sa Acts 1, di ba? Imagine, no? Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. The completion of Christ's church begins with multiplying disciples and ends in multiplying churches. Ulitin ko po. The completion of Christ's church begins with multiplying disciples and ends in multiplying churches. O, kaya ang title po ng ating message ngayon, yan po sa inyong notes, Making Disciples and Multiplying Churches. This is what we are doing. Now we are making disciples in the church, and at the same time, as a result and byproduct of making disciples, we will be planting churches. Di ba, matagal na naman natin alam yan, ang mission is planting churches. No? Pero mahirap mag-plant ng church if we are not making disciples. Pero mahirap mag-plant ng church if we are not making disciples. Kasi ikaw lang pastor ang gagawa nun. At marami sa atin nakaratas ng gano'n. Pati hanggang doon sa mission natin, tayo pa rin ang pagod. Why? Because we are not making disciples. We are not producing leaders. Nagagawa doon sa ating mga points. Kaya eventually, when we multiply disciples or make disciples, eventually we'll produce leaders which the Lord will give burden to start another church. Hindi natin makukumpleto ang church kung hindi tayo magpa-plant. Multiply disciples and make or multiply churches. Okay, tingnan lang po natin dito, no? Yung mga verses. Sabi, ito po ang tamang sagot. I am building the Church of Christ by making disciples and multiplying churches. Pastor, ang hirap na nga nung making disciples, nilagyan mo pa ng multiplying churches. Pero mahirap naman nung hindi ituro ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? So, mayroon po tayong assignment. We make disciples and at the same time, we need to multiply churches. In other words, yung church po natin, we need to reproduce it also. No? So we're not only reproducing disciples, but we are reproducing churches. Ang dami pa pong lugar sa Pilipinas, kahit dito po sa area ninyo, sa Region 1, ang dami pa ditong lugar na wala pa pong mga simbahan. Ang problema natin sa church planting, nagsisiksikan po ang mga simbahan kung saan marami na doon. Pero hindi po yan ang prinsipyo ng Apostle Pablo. Alam natin ang prinsipyo ng Apostle Pablo, magtatanim ako doon sa wala. Malaki po ang challenge sa church planting. No? Kaya yung making disciples, malaking challenge. Multiplying churches or church planting, malaking challenge. You know, ang kumpletong assignment natin. Marami po mga churches na medyo maedad na, pero wala pang anak. No? Kaya yung mother church na pinanggalingan ng daughter church, so to speak, wala pang apo. Meron po kami isang church na siguro masasabi na yung pangalawang anak po ng First Baptist Church sa San Pablo. Yung Gospel Fundamental Baptist Church. Sila po ay nag-celebrate na ng 33 years. Nung ako ang speaker nila, sabi ko, may pakiusap po ang inyong nanay, yung church. Kailan kami magkaka-po sa inyo. So imagine 33 years. Wala pa pong na-establish. No, this is not an insult to the church. No, pero the reality, marami pong ganyan mga churches. Ano pa po kaya ang hinihintay nila? Para magka-apo. Kung sila ay isang daughter church. So tayo po, hindi ko alam ang ating mga sitwasyon sa inyong mga simbahan po, local church, kayo po ba may mga anak na?
May mga naitanim na po ba tayong mga iglesia? No? Yun po ang challenge. Kaya nga po, of course, with all humility po, we are so happy na yung pong church natin sa Everyone Christ Ecclesia, no? Dadalawang taon pa, pero may dalawa na po tayong satellite churches. Every year po, meron kaming theme. Kayo, ganun din siguro, no? Dahil ako po ay mahilig sa alliteration, nagsimula ako sa letter A. So, during our first year, ang theme po namin ay Abiding in Christ. O, kaya po kayo mag-start ng church, maganda yun ang theme nyo. Bakit po naisip natin yung Abiding in Christ, bukod sa letter A yun? Kasi everything starts with our relationship with Christ. So, talagang binigyan diin namin yung how to develop a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Because everything starts with that. Oh, second year po namin, we celebrated last Sunday nga po, letter B naman. Mahirap yung mag-isip. Pero binigay po sa atin ng Panginoon, Building Christ Ecclesia. So from personal, pumunta kami sa church. At mga messages po namin, something about how to build Christ Ecclesia. At ngayon po, third year na kami, letter C. Sabi ko, Panginoon, kaya letter C? Binigay ng Panginoon, connecting Christ to the community. So, emphasis naman namin sa labas. Di ba maganda yun? Personal, loob, bago palabas. So, letter D, bahala na po sa isang taon pa yun. Maganda yun. Kaya kung kayo nagsisimula ng church, gusto nyo ng 52 messages sa isang Sunday, pwede po ibigay sa inyo Abiding in Christ. So, ready na po kayo. Alam nyo, ito naman yan lang. May mga pastor po ako na ginagawa ko ng message. Alam niyo kung bakit? Ang dami po kasi nilang outreaches. Hindi ko sila matulungan. Sabi ko, ito na lang tulong ko. Para makapag-concentrate kayo sa Bible study ko. So, tulong ko lang yun. Simula lang. At wala rin namang masama. Yeah. Kasi as much as possible, we do anything that we can help. The churches. So, kung gusto niyo po, nandiyan lang po tayo. Message lang ako. One message away. Solve na po ang messages to next year. Kung okay sa inyo yun, yung iba kasi ma-Friday, ayaw, no? Pero, nagda-download din naman, ano? Anyway, biro lang. Okay? That's right. The completion of Christ Church begins with multiplying disciples and ends in multiplying churches. Yan po ang kompletong larawan ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, as a pastor, we need to lead the church in making disciples. Naturo ko na po sa inyo ang pwede niyong gawing paraan. Ano po? At another challenge, multiplying churches. Kaya yun po ang challenge sa atin. Sabi po sa us, this is how the church will complete the work of building Christ Church. We make disciples and we multiply churches. Di ba ang gandang slogan nun sa church? Make disciples, multiply churches. Sasaksak natin sa isip ng mga miyembro. At tayo narito because we would like to make disciples and we would like to multiply churches or plant churches. Habang maaga, maganda. Usap nga po sa pastor, sabi niya, pastor, tama-tama, nagsisimula ako. Talagang tama-tama. Mas madali pong simulan yung medyo bago. Kasi may challenge na po pag medyo matanda na yung church. Pero kaya pa rin. Ako po yung nanggaling sa matandang church. 63 years old na po yung church. Pero we did it by the grace of God. Maging patient lang tayo. Maging consistent lang tayo sa preaching of God's Word. Later on, God will find the time that we can start making disciples. Po. So ito po ang aking prayer. Prayer ko. That Northern Luzon Fellowship of Fundamental Baptist Churches will be a Christ-centered movement. Movement na po of local churches that make disciples and multiply churches in Northern Luzon, in the Philippines, and beyond. Yan po ang prayer ko para sa inyo. Alam niyo kung lahat tayo po ng mga churches, mga provincial organization, yan lang po ang magiging focus natin. Wala pong masyadong magiging misunderstanding and conflict.
Kaya po tayo nagkakakonflict kasi minsan nasa-center tayo sa personality. Kaya ako, hindi ako nag-i-insist sa personality ko. Kaya nang gusto niya, bahala kayo sa Panginoon. Pero mag-concentrate po tayo dito sa gawain natin. Making disciples, multiplying churches, tayo will be a movement. Alam niyo ang pagkakaiba ng movement? Di ba, movement, we work together to reach our goal. So yun ang prayer ko po. Na itong konting message po na na-share ko sa inyo could start a movement here. Through the leadership ng ating mga bagong officers, o bago ka, o ulit lang, nadagdagan ng bago. Whatever. Kami na po, napasama kami dun sa first organization po ng mga pastors' wives. Amen? Amen. At palagay ko mamaya, induct natin yung mga officers. Talagang mga pastor, manda kayo. No? Ay samahan na ang mga pastors' wives. Para kayo pagtulong-tulungang ipanalangin. Amen. At suportahan. Amen. At lalong mahalin. Amen? Amen. Yeah. Di ba? So ito ang ating prayer. Na maging movement kayo, no? Talagang makikita natin dito sa Northern Luzon na bawat iglesia ginagawa yung making disciples. And at the same time, we are planting more and more churches here in Northern Luzon. No? Totoo ba yun? Marami pang aabutin dito sa area ninyo? Marami na. Marami pa po. Okay. Napa-advance na tayo dyan. Anyway, sabi po sa Acts 1:8, nabanggit ko na po, ano? And you shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. So, implied po ang church planting dito. So, ibig sabihin yung local church, isang local church, ay mag-i-extend ng isa pang local church to another place. At yan ay nakita natin sa Acts 13. Diba? The first church that was established, Gentile church that was established, was in Antioch. Diba? At sila tinawag ng Christian sa Antioch. Sino ba ang nag-start po ng church sa Antioch? Yung mga apostles po na iwan sa Jerusalem, walang pumunta doon. So the first Gentile church was started actually by lay people. Pwede ba natin ulitin yung ngayong panahon ito? Pwede po. Ang pastor, isa lang. Ang lay people, ilan? Marami po. Of course, may partnership po yan. Hindi naman basta tayo lalarga, no? As a member of the church. Of course, nandun yung sanction ng ating pastor. Nandun yung sanction ng ating church. Kasi if church planting will be a lay movement, mas mabilis po ang church planting. Kasi kung aasa tayo sa ating pastor at nag-iisa-isa siya doon sa ating church, ang magiging movement po noon, yung movement ng pastor, aalis na po. Burnout na, nahirapan na. Movement ng pastor ang mangyayari. Hindi movement ng planting churches. Ano po sabi sa Acts 13:1-3? Now there were in the church at Antioch now. Ito yung may church na at Antioch. Prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius Cyrene, Manaen, a member of the court of Herod, the Tetrarch, and Saul, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, church planting is a movement of the Holy Spirit. Ang nag-initiate po niya na yung Holy Spirit. At hindi natin pwedeng kontrahin ang Holy Spirit. Yan ang gusto niya. Ang sabi niya rito, set apart for me, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Doon nagsimula ang mga missionary journeys of Paul. Alam natin yun. So bahagi talaga ng work natin yan. Na later on, as a church, as we multiply disciples, eventually, mga churches din ang magiging produkto nito. Marami tayong mga leaders eh. Pwede natin isend doon sa mga places that we would like to start another church. At yung church na pinalat natin doon, ay dapat mag-multiply din. Start another church. At yung na-plant ng church na pinalat natin will start another church. And that is what we call multiplying churches. We're not just adding churches. Pag sinabing adding churches, si Mother Church lang ang gumagawa. Mother Church, plant dito, addition. Mother Church, plant dito, addition. Mother Church, plant dito, addition. Ganun ang nangyayari po sa atin. Tapos, yung pinalaan,
maghihintay pa ng 25 years to plant another church. Baka hindi na abuti ng 100 years, pabalik na ang Panginoon. So pag sinabing multiplying churches, yung mother church nag-plant, yung pinalan, magpa-plant. Yung pinalan, magpa-plant. That's how we multiply churches. And that is how church planting should be. Amen. Masyado po tayong nasanay doon sa mother-daughter model. Ano po? Kaya alagaan muna yung anak bago manganak ulit. Ano po? Yun po ang ibig sabihin ng multiplying churches. Sabi po, the disciples of all nations, again, this is there is the implication of church planting in other places. Ngayon, ang tanong ko, ito yung magandang pag-isipan. Sabi po ni Paul kay Titus, sa Titus 1. Ano sabi niya doon? Pinadala kita dyan to set order the church. Appoint elders. Appoint elders in the local churches there in the area of Crete. Ang tanong ko, saan po nanggaling yung mga elders na yun? Yung i-appoint na elders. Paano po nagkaroon ng ganung maturity para makapag-appoint sa isang church? At that time, house churches po yan. Paano po sila nakapag-produce ng mga potential pastors na si Paul instructed? Okay, lalagyan lang po natin ng blue. Saan po nanggaling kaya yung mga yun? Sa palagay niyo po? Disciple, tama yun. Disciple. There was an ongoing discipleship in the church. Nagkaroon sila ng cycle, convert, di ba? To believer, lost to believer, to follower. Nagkaroon ng leader. And now, they are ready to be appointed. Amen? Oh. I-appoint ba yung mga bago? Hindi. Kasi pag binasa niyo yung Titus, mayroon doon qualifications eh. Diba? Nandun yung qualifications ng pastor, elder, o pwede bishop, ang tawag nila noon. Nandun yung qualifications. At hindi po simple yung mga qualifications. Hindi po papasa dun yung mga immature at carnal. Napakahigpit po. Diba? Ang tanong ko, paano umabot yung mga leaders sa ganong status na pwede sila i-appoint as elder? Ano po? So, dito, tingnan natin yung ilang mga verses po, no? Ni-research ko. Sabi po sa Acts 11:26. And when he had found him, he brought him to Antioch. So, si Barnabas po, dinala si Paul sa Antioch. Kasi pinadalas po si Barnabas ng Jerusalem Church para tingnan yung nangyayari doon sa unang church, the Gentile Church. Kung nabalitaan nila. No? So, pinapunta si Barnabas, tinignan niya, anong ginawa ni Barnabas? Hinanap si Paul. No? Now, si Barnabas, actually, nag-disciple kay Paul, of course, the Lord Jesus Christ, 3 years. Ano po? Dinala niya ngayon sa Antioch. Ano po ang ginawa nila? Papasahin ko yung tuloy. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. So, sabihin natin, no? Nag-train sila, nagturo sila, nag-disciple sila. Ano po? Acts 18:11. Sabi rito, and he stayed a year and 6 months teaching the word of God among them. Ito po ay sa Corinth. O, nagturo ulit. May Bible school. Mag-ina. Nagturo si Paul. At malamang yung mga tinuruan niya, those are the potential leaders. And Acts 20:31. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Sa Ephesus po ito. Nagturo siya ng 3 taon. So makikita natin, narito po yung pattern eh. Tinuruan yung mga miyembro, dinisciple yung mga miyembro until they come to a point na pwede na silang maging mga pastor. Yan po ang pattern na dapat makita natin sa ating mga local churches. We produce our own leaders. Amen.
So, I submit po yung model natin. Kung kailangan niyo po ng curriculum, kung kailangan niyo po ng materials, meron po tayo. So, nandiyan na po yung mga materials na pwede natin gamitin. Problema natin sa pagtawag po ng pastor. Narinig ko po sa PCEC, ano po, yung president, si Pantoja, Noel Pantoja. I was able to attend yung siguro mga 5 years ago, 4 years ago. Na-invite po ako ni Utol, ng aking kapatid, Brother Nelson, Pastor Nelson. Meron siyang spare na ticket. Sabi, attend tayo. First time kong attend sa gathering po ng PCEC. At meron silang 5-year project to be able to establish yung lahat ng PCEC members, na yun ang pinakamaraming association ng mga evangelical churches sa Philippines, that within 5 years, they will raise 5,000 churches. Ganda ng challenge, ano? May sinabi po doon si Bishop Noel Pantoja. But the problem is, according to statistics, we are only producing less than 50 pastors every year from all the formal Bible school in the Philippines. Hindi ako makapaniwala. Baka hindi nabilang ang Biblia at doon, hindi ko lang. O sabihin na natin, 200, lagay na lang natin, 200 gumagraduate sa Bible school every year. So sa loob ng 5 taon, ilan ang mapuproduce nating workers from the Bible school? Konting computation, ilan po? 1,000. 1,000 ang pastor na may produce ng mga formal Bible school, ilang churches ang ipaplan? 5,000. Ano? Sino ang magpapastor dun sa 4,000 churches? Sagutin nyo nga po. Tinanong kasi kami. Diba? Malaki problema. Gusto nating magtanim ng 5,000 churches, 1,000 lang. Sa loob ng 5 taon, mapuproduce ng formal Bible school. Pag sinabing formal Bible school, yan yung mga BBSI, PBIAS, ATS, DONE, yan yung mga formal. So, ang tanong ko, paano natin, how can we bridge the gap? How can we find and develop 4,000 pastors within the next 5 years? Ano palagay niyo po sa to? Wait, discipleship, tama yun, no? Kaya ang sugat po, mag-form tayo ng mga informal and non-formal Bible school. Ano yung mga informal Bible school? Ito yung mga training. Doon po sa mga nag-a-apply sa Vision Located. By the way, nandun na po yung ating application. Sa August po, sigurado narito kami. We're giving around 80 to 90 churches po. Bibigyan namin dito. And I hope yung 40 doon galing dito sa atin. Amen? Amen. Alam niyo sa Palawan, ito naman may mga taga-Palawan. I was expecting po maraming fundamental Baptist churches ang mag-a-avail. Kasi pinagyabang ko yun eh. Doon sa chairman eh. Sabi ko, pagpunta natin sa Palawan, mahihirapan kayo sa pagbibigay. Mauubusan tayo ng supply. Wala pong 10 ang nabigyan namin galing sa atin. Meron po doong association ng mga missionaries. No? Meron silang samahan doon ng mga missionaries. Sinusuporta nila yung mga missionaries island. More than 100. Tinanong ko po yung pinaka-chairman, wala ba tayo doong makukuha? Alam niyo, sabi sa akin, mayroon. Hanggang 3. Siguro dahil sa pandemic, po, nawala ng church planting. Pero alam niyo, marami pong na-plant ng mga churches ng panahon ng pandemic. At habang tinitingnan ko po yung mga application, nakalagay po kasi doon yung educational background ng pastor. 90% po, ang pinanggalingan ng kanilang education, training, discipleship training, Bible Institute sa church. Madalang po, halos mga Baptist lang talaga ang nag-graduate sa Bible school. Ano ibig sabihin nun? Totoo nga. Konti ang nasusupply ng ating mga Bible school. So, anong challenge? Dapat tayong mga simbahan ang mag-produce ng ating sariling workers. Homegrown. Kaya kung nahihirapan kayo, kayo lang, you can form a Bible school dito sa area nyo. Ang dami dito graduate ng BBSI, nandun. Magtulong-tulong kayo sa pagtuturo. O, ikaw sa isang subject. Sabihin niyan po, sa church po ni Pastor Arnold de Torres at Pastor Jel Lamidad,
Meron po silang Bible school doon to start. Nakapagpag-graduate na po kami ng first year. 5 silang teachers galing po sa BBSI. May kanya-kanya silang tinuturo sa atin. Pwede kayang gawin dito yun? Pwede kaya? No? Pwede yung maging project yun. Napakarami dito magaling magturo, sigurado. Pastor Lem na lang no? Pag nanonood ako sa Friday niya, yung talaga nang gigigil Friday, this one, seryoso. Kaya na nagturo, talaga seryoso magiging mga estudyante. Talagang makatitik talaga sa ahaw. Marami po Kaya niyo po yung gawin dito. Right. Naku, ayaw po ng AWS, gumawa kayo ng sarili ng curriculum. Madali naman Di ba? Right. Ang dami ng mga references niya na pwedeng gamitin. Pero kung gusto nyo ng ready na, AWS. Di ba? Pwede yung gamitin. Dagdagan nyo. I-translate nyo. Sa Ilocano. Wala akong problema. Libre yun. Walang bayad po yun. Yun. Okay, kayo na ha. Ewan ko na sa inyo. Basta sinasabi ko. Thank you. Di ba? Kasi kung hindi po kayo mag-i-start ng Bible School or Institute dito, saan po kayo kukuha ng mga workers? Pero simbahan dito, tatlo-tatlo, sabay-sabay, no? Wala. Sino papalit nyo daw? Lahat po ng pastor na narito kayo, may pinagpapastoran na, tama ba? Saan po kayo kukuha ng inyong mga pastor? Aasa po kayo sa BBSI? Kasi nagpa-aral doon, may mother church na yun, nagpag-aral doon Ang malungkot namin sa inyong mother church na nagpag-aral doon pagkatapos hindi na po. Pasensya po. Diba? Totoo po yun Yes. Nagkabalik. Pag nakapunta na sa maraming mall, Mayroon po kayang pastor, usapan lang po ito, real talk nga, ika ko. Meron kayang pastor, graduate ng 4 years sa BBSI. Ang pupunta po sa island para magpastor at tumanggap ng 300 pesos. Kayo po? Kayo mga graduate dito ng Bible School? Meron? 1%. 1%. Paano yun? Real talk, hindi ba totoo po ito? Kaya ang challenge ko po sa inyo, if you would like to multiply churches, we make disciples, samahan nyo dun sa mga potential workers. Magtayo po tayo ng Bible School. Amen. Let's pray with that. Actually, yung Ephesians 4:11 and 12, kanino binigay yung responsibility to equip the saints? For the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. Kaya na nga po yun. Kanino binigay? Sa mga pastor. Imagine po ang magiging impact dito. Kung meron po lang kayong estudyanteng 10, after 3 years, di ba may additional lang kayong 10 pastor dito? At kung hindi man sila tatawagin ng isang established church, mayroon kayong 10 church planting in 10 years. In 3 years. Na-imagine niyo po ba? Na-imagine niyo po ba yung sinasabi ko? So yun po ang aking prayer. Samahan natin ng Bible School. Yung ating program dito. So, maganda po ang fellowship, maganda po yung partnership, pero maganda rin po, mayroon tayong sariling Bible School sa area. Alam ko, mayroon na Mayroon na, no? Dati, mayroon mga nawala siguro. Maganda magsimula tayo ng bago. Imagine if you have your own Bible School na libre lang. Diba? Hindi na kailangan kahit yung mga working, kahit yung may families na pwede pong mag-aral. Kasi hindi lalayo At saka na hindi aalis yun doon sa church kasi taga-rito lang. Yun ang maganda doon. Kasi pag dayo, at medyo nagka-problema, uuwi yun. Uuwi yun. Malamang. Malamang. Okay. So much with that po, baka sabihin nyo naman, baka ni Pastor. So ngayon po, ito yung gusto ko i-share sa inyo. Meron din po akong ginawang model or blueprint sa church planting. So, nandyan po sa inyong screen at explain ko po yan sandali. Parang yan po ay kapareho din ng making disciples, kaya medyo iba po yung mga terms na ginamit natin. At the same time, iba rin po, syempre, yung purpose natin. Kung doon sa blueprint ng making disciples, syempre ang purpose natin doon, to make disciples.
dito po naman, ang purpose natin is to plant or to have multiplying churches. Okay, so mapapansin niyo dyan, may 4 po na phases yan. So gumamit na rin po ako ng mga terms kasi church planting, so parang nagtatanim tayo. Siyempre, ano ba ang ginagawa natin sa pagtatanim? Nagsoso po tayo ng seed. Assuming, inayos na po natin yung lupa. No? So yun po yung unang stage, sowing. Ang susunod po doon ay nurturing. Siyempre, yung seed, magiging seedling. No? Anong gagawin natin doon? Pag nagiging halaman na, we nurture, aalagaan natin. At pag nagbunga na yon, anong gagawin natin? Igagather natin. Bayan yung concept. At anong gagawin natin doon sa mga prutas na inani natin na may mga buto? Itatanim ulit natin. Diba? Parang gano'n lang naman yung concept. Sowing, nurturing, gathering, and then planting or replanting. Kasi doon sa una, ang magtatanim, siyempre, most probably yung mother church. Pero doon sa susunod na planting, ang magtatanim na yung bagong church. Hindi na ikaw. Diba? Imagine, no? Ang bilis. Okay. So, how do we sow the seed? We engage. Parang ganun din po, ano? Engage. Sabi ni Pastor Larry, no? Sabi niya, engage. Actually, ang discipleship po, sabi ko sa inyo, going, baptizing, tsaka teaching. Nilagyan po lang natin ng instruction, nilagyan lang natin ng laman, para practically madali natin gawin. So, ano po ang gagawin natin sa sowing? Nandiyan na po sa ating notes, ano? Punta na po tayo dyan. Okay, alam po naman nyo to. So, sowing, ang action po natin dyan, engage the community. Oh, how do we engage the community? Nandiyan po yung ating mga specific suggested na pwede natin gawin. Una, seek a field to sow the gospel. So, mag-iisip po tayo ng isang lugar kung saan natin gusto mag-start ng bagong church. Okay, so siguro, siyempre, prayer po yun. Meron tayong ginagawang survey. No? At kung ano-ano pa. Diba? And then after that, we supplicate or we pray for every house in the area. Kunyari, nakadecide na po kayo ng isang barangay o isang sitio that you would like to start a church. So you start praying for every household. Diba? And then, show good deeds to address the needs of the community. No? So yung po ating tinatawag na mga bridging events, pwede po natin dito. Kung magpapakilala tayo doon sa barangay at sa lugar, maganda magpakita muna tayo ng mabuting gawa sa kanila. Para mapansin tayo nila. No, that's how we attract attention from the people in the community. Okay? And then, as you build relationship, no, with the people in the community, you start sharing the gospel. At marami pong paraan how to share the gospel in a church planting context. Isa po sa pinaka-mabisa ay children's ministry. Alam natin yan, marami po mga churches na simulan sa mga bata. Kaya ngayon po, sa aming strategy, pag nag-church planting, laging may pagtuturo sa bata. Yun po. And then, start home Bible studies. Siyempre, as we build the relationship in the community, mayroong mga bahay doon mag-open sa Bible study. Sabi nila, you look for the man of peace. Yung man of peace, yung tao o bahay na magbubukas sa inyo para mag-start ng Bible study. So sa sowing ko, ang pinaka-target natin ay magkaroon tayo ng mga home Bible studies. Ito po yung unang phase. So as we sow the seed of the gospel, yung po ang ating goal. Magkaroon tayo as much or as many as home Bible studies. So yun muna. So meron ka ng 3 Bible studies sa community. Ilang buwan yun? Siguro mga 6 months, siguro mayroon na. No? At kung mayroon tayong man of peace, pwede yun ang pinaka-base natin, and then we invite other people. Minsan, hindi bukas yung bahay, pero bukas yung tao. So you invite those people dun sa bahay ng man of peace. So you start Bible study. Okay? And then what do we do with our Bible study? Of course, we nurture those who are attending. So doon, pwede natin gamitin po yung 7 kwento, 7 tanong, so forth and so on. Ang target natin, maging faithful followers, yung mga uma-attend dun sa ating home Bible study. Di ba, gano'n naman po ang ginagawa natin? And then, of course, ang goal natin doon
ay maging ano sila, mabaptize sila. No? So yung gathering po, yung mga faithful followers, will gather them and organize them into a house church. Isa po kasi ang problema natin, ang church planting natin, may ano agad, building, lote agad. Ayun agad ang problema natin. Kahit na wala pang tao, yun agad. So, kaya tayo magtatayo dito ng church, gano'n. Let's build muna yung mga tao. Huh? Kaya itong concept na ito, actually, ito ay house church concept. So, home Bible studies, pag nabaptize mo na yung ilan, meron kang 3 hanggang 5, may 5 na, and then you can gather them, pwede na kayong mag-house worship. So, wala akong kaproblema ito, walang masyadong gastos po ito. At hindi mo kailangan ng pastor. Yung mga disciple mo, yung mga leaders sa church, sila ipapadala mo doon. Okay? So pag nag-gather na po natin, meron na tayong house church, meron na tayong worship, meron na tayong prayer. Ano pong gagawin natin? We start training potential leaders. So abang dun po sa mga nasa home Bible study natin na may makikita tayong potential leader, i-train na po natin sila. Ano po? Train them, empower them. Bakit po? Later on sila yung gagamitin natin to start another church in another place. Pwede ho kaya yun? Di ba? Dito naman sa saan nang galing yung mga leaders? Na nag-plant ng mga churches? Doon din sa mga tao, nag-disciple. Okay, so yung leaders na yon now will be assigned, just like sila Saul, no? To plant another church. So ganun din, ulitin mo lang yung ginawa mo. Doon sa target mo, you sow, dire-diretso. So yung church na yon, plant another church. Tapos yung church na naroon ito, tuloy-tuloy yun, can plant another church. Diba? So ilan na, 3 na yung mga house churches na nagpa-plant ng isang church. So imagine the effect. Hindi adding yan multiplying yan. At kung titingnan natin ang history, the first 300 years po ng New Testament church, wala pong church building. House churches po yan. Diba? Nung ginawa po ni Emperor Augustine, ang Christianity as state religion, doon lang nagsimula ang mga building. At doon, nagaya na natin yun. Nag-build na rin tayo ng building, so we can gather, wala namang masama doon. Pero ano nangyari? Hindi na ang Great Commission, go. Ang Great Commission naging come. Di ba? May building na At akala nung iba, pag natapos ang building, ayos na. Church na kami. Tama ba yun? Di ba may ganung mentality tayo? So, ito po, ini-implement namin, na-apply namin. At siguro next time, makabalik kami nito. After 2 years, I can share with you ang nangyari. At kayo rin, probably, no? Kung sundin lang natin itong napakasimple pong pattern. Kailan tayo magkaka-church building? I-build nyo yung mga members nyo rito. Baka meron dyan, may lupa dun sa lugar na yun. Marami pong ganun kwento. Doon po sa nag-a-apply sa amin. Ano sila nagkalupa? Binigay po nung tao, yung man-office, nang sabi, Pastor, may lupa kami rito, 300 square meters. I-donate namin sa church. O, problema pa ba tayo? Hindi natin kailangan magana. Sabi nga, the resources are in the harvest. Kahit po yung support natin, are in the harvest. Diba? So, ito po I submit to you. Simple model lang po ito. Dahil ang buong mission natin is to multiply or make disciples and multiply churches. Sana po, maging movement ito sa Northern Luzon, Fellowship of Fundamental Baptist Churches. Pare-pareho po natin susubukan ito, pare-pareho po natin gagawin, pero naniniwala ako, ito po effective kasi po ito ay biblical. Medyo messy ito, in a way, no? Kasi wala itong parang structure, wala itong pattern, hindi kagaya ng ating nasanayan, no? Magpapadala tayo ng team doon, siguro mga 3 taon,
Magre-raise tayo ng funds sa Mother Church, bibili tayo ng lupa, magre-raise tayo ng funds, bibili tayo pag gagawa tayong building, tapos magre-raise tayo uli ng support para doon sa pastor, may papadala natin doon. Malaking home investment. Pero sa pattern na ito, minimal po. At halos walang gastos. Pero effective. So isipin po natin, tingnan natin, pero alam po, ito ay applicable sa lahat po ng mga churches. Po. So, doon po tayo magtatapos ngayon. I hope po nakatulong ang ating series of messages. I hope makakita tayo ng bunga as we implement po itong mga bagay po na na-share ko sa inyo. And I'm confident, ito po'y galing sa Bible, I'm confident that the Lord will bless this. Dahil ito po ang kanyang design. Let's do it the Lord's way, and the Lord will provide everything that we need. Amen. Kung tayo matakot, kung natin isipin kung ano mangyayari. Ang isipin natin, kasama natin ang Panginoon. Ang Holy Spirit ang nag-start ng church planting, at kasama rin natin si Jesus Christ as promised. Sa Great Commission, and lo, I will be with you always. Amen? Amen. Amen. So, tingnan po natin. I will continue to pray for you. Kami po nila, Pastor Ernie, kami mga wives, will continue to pray sa gawain po natin dito. Beloved in the Lord Jesus Christ is coming soon. Sipagan po natin. Sipagan natin with the help of the Holy Spirit. Let's be together. Mahalaga po yung yung ating fellowship. Kakaisa tayo. Ito po sabi sa Philippians, having one mind and one spirit for the sake of the gospel. Pag gospel, pag Jesus Christ ang pinag-uusapan, pwede tayong magkaisa. Pero pag ang pinag-usapan yung mga gusto-gusto nyo, magkakahiwa-hiwalay tayo. Pakitaan tayo ng husay at galing, magkakahiwa-hiwalay tayo. But when every pastor in this area will submit himself to the Lord and work together, we will see the great mighty working of the Holy Spirit. Ay ko'y manalangin. Dear God, Heavenly Father, we humble ourselves before you. I believe, Lord, with all my heart that this is your plan for us. This is the work that you have assigned to us as pastors and workers of the churches that you have entrusted to us to make disciples and to multiply churches. So I pray, Lord, that in your special way you will work in our hearts, that you will continue to remind us, continue to convict us, continue to guide us, Lord, on how we're going to start, continue, complete, and experience the cycle of all these things, Lord. Making disciples until we produce leaders so that we can plant more churches for your glory, Lord. O kami po, tinawag mo kami mga pastor, ito pong gawain namin. Wala na pong iba. I pray, Lord, that we will not be distracted by things that are happening around us. Na kahit kami mga pastor, minsan may mga personal desires kami. That in a way become a hindrance, Lord, in pursuing what you have entrusted to us. So help us that na talagang magkaroon po kami ng focus, magkaroon po kami talaga ng commitment. Ngayong gabi, sasabihin namin sa inyo, Lord, here am I. I will do the work that you have assigned to me. I will lead my church to make disciples, to produce leaders, and at the same time, to plant churches. So Lord, help us. Without you, we cannot do this. It's only by your grace and your power, the leading of the Holy Spirit. And as we continue to obey you, Lord, we believe we can accomplish the work that you have given us. So help us, Lord, to fulfill the Great Commission, to follow the Great Commandments, and to finish our great calling. That is to give you glory in your church, in everything that we do. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen po. Amen po. Maraming pong salamat sa opportunity. Thank you so much, Pastor. So talagang malaki yung trabaho.